Punta si James dito, pinuntahan ni Rick RTC, pero nandun yung lantern mula kay Mingwin. Atas muna sila, mabibitbit itong si Daddy JP. Uy, At pinata. hahatakin din. Teddy! Extension pala yun, kaya lang si James ay namatay din by si Dubla kay Teddy. Pero sa likod ng bahagi, naghanap dito si Ryzel na magiging target niya. Papasok na rin dito target? at bibilin dito ni Teddy. Atras, itong, ni JP, Teddy ay umatras na rin. At mabubuhay pa ang gold laner ng CL. And that was before the Lord was defended. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng TLPH. In this one, may hila man si Perks. Ay tila magko-cooldown yan. So kailangan maghintay ng Smart Omega at magagamit nila ang kanilang energy shields para sana depensahan ang mga natitirang inhibitors. Buo pa naman ang tatlo. Magagamit ang dalawa sa tatlong mga energy shields. So all of the inhibitors are safe. But Liquid is holding on to a 4.7k gold lead. Hindi po pwedeng basta-basta kung sino nasa harap. If you're Smart Omega, you have to find your targets. You have to do some extra effort para tanggalin either Sanford, Carl TZ, Sanji, or Teddy. Kasi kay JP, okay lang. Basta maibato niya yung Glorious Pathway niya bago siya mamatay, okay na eh. At ngayon, hahabol ng Team Liquid. O, kita na si Perxiva. Glorious Pathway ay ginamit din ni JP para lamang sana habulin din si Perxiva. Sanford ay lalapit. May panghatak si Perxiva dito. Pero sa likod ng bahagi, andun si Ryzen. Pupuntahan natin ni Carl TC. Tatama ba yung kanyang stun? Hindi nga muna. At magre-regroup ang Team Liquid at ang Smart Omega ay magpo-flow na lang ng kanilang mga waves.